Magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Nagpapasalamat tayo na muli ang Bible Gospel Hour ay inihahatid ang mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang topic natin ngayon ay Luke chapter 17, mga sanhi ng pagkakasala. Ang programang ito ay hatid sa atin ng The Bible Gospel Hour at muli nagpupuri tayo at nagpapasalamat na ang kanyang ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ay iyahayag. Pinahayag upang ang mga tao ay mapagkalooban ng napakagandang mensahe, paalala sa kanyang pagdating at higit sa lahat sa kanyang pag-ibig, pagkalinga sa mga tao. Okay, nagpapasalamat tayo sa programang ito. At una tayo ay mag-greet sa ating mga kapatiran. Purihin ang ating dakilang Diyos na siya ang patuloy na nagagabay sa atin. At i-greet natin ang ating mga kapatiran. Una, sa mga kapatiran natin na nandiyan sa kabuuan ng lugar ng Bohol, Sa bawat lugar daan ay patuloy na inihahayag ang salita ng Diyos. At nagpapasalamat tayo na ang programang ito ay paghahayag ng salita ng Diyos. So, i-greet natin sila. So, mga kapatid natin, unang-una sa Tagbilaran, pamilya nila Pastor Buboy, sa lugar ng Bahi Albor, sa aming pamilya, At sa mga kasilinganan natin dyan, sa mga kapitbahay natin dyan, I-greet natin, maging sa lugar ng Basakdako, sa Albor pa rin. So, magandang umaga sa ating lahat, At gayon din sa lugar ng mga kapatiran natin sa Alegria Sur, sa Luway, at maging sa Kalbaryo, Kalbaryo Luway, sa mga kaigsuon na natin, mga kapatiran natin, ang mga katutubo na ati, Salamat sa inyong patuloy na paglilingkod sa Diyos, maging sa lugar ng Hagna. Magandang umaga sa ating lahat, sa mga kapatiran natin dyan, kila Pastor Bobet, kila Pastor Banjon, Pastor Hamiro. Purihin ang ating dakilang Diyos sa patuloy ninyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos, kay Ma'am Becca Magingkol, At patuloy natin dalangin ang kanyang anak, kanyang apo, na si Caleb. Ngayon din po, mga kaigsuonan natin dyan sa lugar sa Gindulman, kila Pastor Beji, Magandang umaga sa ating lahat, At gayon din po sa Ubay, Magandang umaga kila Pastor Pastor Undo, Ludibesi, at maging sa lugar ng Lubang, sa mga kaigsuonan natin, mga kapatiran natin, sa mga pamilya nila Pastor Gideon, at gayon din sa mga kapatiran natin sa Carmen, kila Ma'am Gloria at kay Pastor Vic Malano, At gayon din sa mga kapatiran natin doon sa may lugar ng Katigbian, kila Pastor Nardo, kay Ma'am Carda, Magandang umaga sa ating lahat dyan. At gayon din sa ating mga kapatiran sa lugar ng Kalapi, kila Pastor Batausa, at gayon din kay Ma'am Elsa Batausa. So, magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos, At sa mga kaigsuonan natin sa Dawis, patayo nating ipag-pray din si Sister Donna, hopefully na ayos na ang kanyang nabalik na ang kanyang dating kalusugan, So, purihin ang ating Panginoon na tayong lahat ngayon ay patuloy na nagsiservisyo sa ating dakilang Diyos. At ang topic natin ngayon ay Luke chapter 17, mga sanhi ng pagkakasala. Manalangin muna tayo. O dakilang Diyos na makapangyarihan, nagpupuri nga po kami at nagpapasalamat sa napakagandang umaga na inyo'y pinagkaloob po sa amin. Maraming pong salamat, O Diyos na makapangyarihan, na kayo nga po ang gumagalaw sa bawat buhay po namin.
At ngayon po, sa napakagandang umaga na inyong pinagkaloob po sa amin ay maihahayag ang inyong ebanghelyo. Luke chapter 17, dalangin niya po namin ang paggabay ninyo, patnubay po ninyo, Panginoon, na kaming lahat na naglilingkod sa inyo at maging sa mga kapatid po namin na nakikinig ng inyong mensahe, kaming lahat ay mapanalanginan, Panginoon. Amahan, maraming pong salamat sa paghahayag ng inyong salita, sa pagtawag po ninyo upang ang inyong mga salita ay mapakinggan, maihatid, Panginoon, sa mga tao na nangangailangan ito. Gabayan niya po ninyo kami sa umagang ito, panalanginan niya po ninyo kami. Amahan, tinatanggap po namin na kami pong lahat ay nagkasala at marami pong salamat, O Diyos, na sa aming pagsisisi, pinatawad po ninyo kami at nilinis sa dugo ng inyong anak na si Jesus. At sa pamamagitan niya po nito, Panginoon, kami po ay naging karapat-dapat sa inyong presensya at kayo nga po, O Diyos, ang patuloy na gumagalaw sa bawat buhay po namin upang kami po ay makapagserbisyo sa inyo, O Diyos. Amahan, maraming pong salamat, O Diyos. Sa inyo nga po, O Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at pagdakila sa pangalan po ni Ginoong Kristo, gabay po ng iyong Santong Espiritu. Amen. So, purihin natin, Panginoon. Babasahin natin ang Luke chapter 17. Ang gagawin natin dito ay babasahin natin sa mga tema kasi napakaganda nito na makita natin ang bawat tema nito. Una, ang verses 1 hanggang verse 4. Babasahin ko, tapos bibigyan natin ng kaunting pagpapaliwanag, no? Sapagkat ang salita na ito ay galing sa ating Panginoong Jesucristo at ito ay napakalinaw at napakaganda na unawain ng husto. Verse 1 hanggang verse 4. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, kailangang patawarin mo siya. Purihin ang ating dakilang Diyos sa kanyang salita, no? Sabi nga niya dito na darating talaga ang pagkakasala. Pero, tayo nga lahat ay nagkasala. Ang sabi niya dito, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan yon. Mabuti pa sa kanya ang bitinan sa liig ng isang gilingang bato at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sinuman sa mga maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. So, dito pinapaalalahanan tayo na mag-ingat. Oo, dumarating ang kasalanan sa buhay ng tao. Pero, kakilakilabot, no, ang mangyayari sa mga tao na pinanggagalingan ng kasalanan. Kaya nga, napaka-importante na sa bawat gagawin natin, kinakailangan na tayo ay mag-ingat at mapigilan ang ating mga sarili na tayo ay maging daan upang ang mga tao ay magkasala. Lalo na ang mga maliliit. Ano ibig sabihin ng maliliit? Yung mga bata ba? Na nangangailangan ng patnubay. At kung tayo ay magiging dahilan ng kasalanan ng mga iyon o ng mga bata, mabuti pa. Sabi nga niya dito, no, na bitinan sa liig, no, ng gilingan ng bato at itapon sa dagat.
napakalu napakapait o napakalaking pagbabayad, no, ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya dito, no, na mag-ingat tayo. At meron din siyang sinabi, sabi niya dito, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo, at sabihin niyang nagsisisi ako, kailangan patawarin mo siya. At yun ang gusto ng Diyos, na tayo ay magpatawad, sapagkat ang lahat ng nagsisisi ay pinapatawad ng Diyos. Kaya nga, sa ating buhay, kahit anong laki ng kasalanan natin, kung tayo ay magsisisi, patatawarin tayo ng Diyos. Kaya nga, sa ganoon din ang gusto ng Diyos na tayo ay magpatawad. Sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay ng tao. Siya ay kumakatok sa puso natin. At kung tayo ay magsisisi, tayo ay patatawarin ng Diyos. At sa ganoon din, kung merong mga kapatiran tayo na nagsisi, kinakailangan patawarin niya natin. Kaya nga napakaganda ng sinabi niya dito. Sabi niya nga, kung 7 beses tayo, o kung 7 beses na ang ating kapatid ay nagkasala sa atin at humingi ng kapatawaran, patawarin natin. At ganoon din sa ating Panginoon. Kung tayo ay nagkasala, humingi tayo ng kapatawaran at siya ay magpapatawad sa atin. Kaya nga, sabi niya doon, He is righteous and just to forgive our sin and cleanse us from all our unrighteousness. Ganoon ang ating dakilang Diyos sa bawat buhay natin. Sapagkat alam niya ang ating mga kahinaan. Kanya nga, napakahalaga ng paghingi ng kapatawaran at pagbabalik loob sa ating dakilang Diyos. At napakaganda ng sinasabi ng Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya dito sa verse 5 hanggang verse 6, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Tumugon ang Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. Sabi niyang ganoon sa tanong ng kanyang mga alagad, palakihin ang aming pananampalataya. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Kung tayo ay mayroong pananampalataya na kahinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Gaano kalaki na pananampalataya para ang isang napakalaking bagay ay maganap sa ating buhay. Isang maliit na pananampalataya na kasinlaki ng butil ng mustasa. Gaano ba kalaki ang butil ng mustasa? Napakaliit, no? Ng butil ng mustasa. Sa ating maliit na pananampalataya, ang mga malaking bagay ay magaganap sa buhay natin. Kaya nga purihin ng Panginoon kung gaano kapangyarihan ang maliit na pananampalataya. Sabi nga sa pananampalataya, magaganap kahit ang imposibleng mga bagay. Sabi nga niya, kahit ang bundok ay mapapalipat dahil lang sa pananampalataya. Kaya nga, sa pananampalataya, nalulugod ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sapagkat kung walang pananampalataya, walang kaluguran din ang Diyos sa buhay natin. Pero kung mayroong pananampalataya, ang Diyos ay nalulugod sa buhay natin. Purihin ang ating Panginoon na sa pananampalataya tayo ay nagkakaroon ng kaligtasan at kapatawaran. Purihin ang ating Panginoon. At ano ang sabi niya dito? Sa verse 7 hanggang verse 10, makikita natin dito, ano ba ang tungkulin ng isang alipin? Babasahin natin.
Verse 7, sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bubukid? Halika at kumain ka na. Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganon din naman kayo, kapag ka nagawa na ninyo ang lahat ng iniuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Purihin ang ating dakilang Diyos, na sa pagiging alipin natin, na tayo ay tinawag ng Diyos upang maging alipin niya sa kanyang katuwiran at kabanalan. Ito ay napakalaking pribilehyo na tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya dito, sabi, tayo ay napakapalad na. At ito ay napakalaking pribilehyo sa atin na tayo ay nagiging pagpapala sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon sa kanyang mga gawain. At purihin ang ating dakilang Diyos na ito ay napakalaking grasya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At dapat mayroon tayong patuloy na pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga ang sabi niya, ganon din naman, tayo bilang mga alipin, sabi niya ganon. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng inuutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Purihin ang ating Panginoon na sa ating pagkatawag ng Diyos sa atin, sa pagkapili niya sa atin, ito ay napakalaki ng pasasalamat. At tayong lahat sa kanyang kapangyarihan ay nakatupad sa kanyang ipinagagawa, at ito ay napakalaki ng blessing sa atin na dapat nating pasalamatan. Kaya nga purihin ang ating Panginoon. Ito ay napakalaki ng kagalakan sa buhay natin. At hindi na nating kinakailangan pa na bigyan ng pasasalamat ng Diyos sapagkat tumupad lamang tayo sa ating tungkulin, sa kanyang pagkatawag at sa kanyang pagkapili sa atin. Okay, purihin ang ating Panginoon, na sa ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay ginawa rin niyang instrumento para ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang pag-ibig ay maipadama natin sa mga tao. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ito rin ang sinasabi niya. Sabi niya sa verse 11, ito ay patungkol naman sa pasasalamat. Sabi niya dito, sa verse 11 hanggang verse 17, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon, sa napakagandang ginawa ng Diyos, at sinabi nga niya, ito na ang
mga tao na mayroong pananalig ay pinagkakalooban niya ng kagalingan. At ito ang ginawa niya sa 10, no, na tumatawag sa kanya. No? Sabi nila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. At ano ang sinabi ng ating Panginoon? Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. At ano nga ang kanilang ginawa nang madinig nila ang salita ng Diyos? Sila ay nanalig at sumunod sa ating Panginoon. Sa katotohanan, mga kapatid, ang napakagandang na pagpapakita ng ating pananampalataya ay ang pagsunod sa sinabi ng Panginoon. At ano ang nangyari sa kanilang pagsunod? Hindi pa sila nakagagawa o tumutupad, pero sila ay sumunod na, no? Hindi pa sila nakararating doon sa sinabi ng Panginoon, pinagaling na sila. Sa ating buhay, kung tayo ay susunod sa Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan, bibigyan na tayo ng ating hinihingi. At purihin ang ating Panginoon sapagkat nakita na ng Diyos ang kanilang pananalig at ang kanilang pagsunod. At yun ay ipinakita nila sa pagsunod. At ano ang nangyari? Sabi dito nga, sila ay luminis. At nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Ano ang ginawa ng Panginoon sa isang Samaritano? Alam ba ninyo kung ano ang Samaritano ng mga panahon na yon? Sila ay mababang uri ng tao. Pero dito ipinakita ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, na pinagpapala niya ang mga tao na mayroong kagalakan na nagpapasalamat sa Kanya. Ang sabi nga niya dito, ang taong ito'y isang Samaritano, sabi ng ating Panginoon, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis, tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Hinahanap niya yung mga tao na pinagaling niya. Pero isa lang ang bumalik at nagpasalamat. Kaya nga ang sabi niya dito, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Tanong ni Jesus. At ano ang sabi ng ating Panginoon? Sabi niya sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Purihin ang ating Panginoon, na ang ating dakilang Diyos ay nalulugod sa mga tao na mayroong pasasalamat. At purihin ang Panginoon. Siya ay ginawang huwaran ng ating Panginoon sa pananampalataya at mayroong pasasalamat. Sila ay binibigyan ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Purihin ang ating Panginoon. At ang susunod na tatalakayin naman natin ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ano ba ang pagdating ng kaharian ng Diyos? At ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala ring magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. 23, may magsasabi sa inyong naroon siya o narito siya. Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang sabi dito, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom,
at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganon din ang mangyayari sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo sa gabing iyon, may 2 tao nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Purihin ang ating dakilang Diyos. At ito ang pagdating ng kaharian ng Diyos. At ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila, na nagtanong sa Kanya. Nagtanong ang mga Pariseo kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala ring magsasabi, nagsimula na ito, dito o doon, sapagkat ang totoo'y naghahari na ang Diyos sa inyo. Ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos ay nasa puso ng tao. Ito ang paghahari ng Diyos na nakikita doon sa loob ng buhay ng tao. Siya ay nagiging matuwid, siya ay nagiging banal, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa pag-aalis ng lahat ng kasamaan sa buhay ng tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, na siya ay nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya, ng pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At sa ganoon, ang Santong Espiritu ay papasok sa kanya upang siya ay gawing banal at matuwid. Yun ang paghahari ng Diyos. At yun ay nagaganap sa bawat tao na nananalig at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ito ang sinasabi ng Panginoon, At ito ang sinasabi ng ating Panginoon, na darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao. Ngunit hindi ninyo ito makikita. Na ay merong mga panahon na ang ebanghelyo ng Panginoon ay hindi tinatanggap ng tao at ang mga tao ay tumatalikod sa Diyos at ang mga alagad ng Diyos ay nagnanais na makita ang kapangyarihan ng Diyos pero hindi nila nakikita sapagkat ang mga tao ay ayaw tumanggap sa Diyos at tumatalikod sa Diyos. Ganoon ang nangyayari, Kaya nga ang sabi niya dito, may magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya. Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniwala sa kanila. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Ganoon ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, kung saan bigla siyang darating at ang mga tao ay magkakaroon ng napakalaking kapahamakan, katulad ng nangyari sa panahon ni Noah o ni Noe. Sabi nga niya dito, na
Ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Ngunit, sabi niya, kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa panahong ito. Sapagkat katulad ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga bayan ay hindi tumanggap sa kanya at sila ay nagpako sa kanya sa krus. Sila ay sumisigaw, ipako siya sa krus at kanilang ipinako ang ating Panginoon. Siya ay nagdanas ng hirap at ganun nga ang nangyari sa mga panahon na ito. Sabi niya ganun, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong kapanahunan ni Noe. Ang mga tao nooy nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Ano ba ang nangyari noong panahon ni Noe? Alam ba ninyo kung ilang taon ginawa ang arka o ang barko ni Noe? At ginawa niya ito doon sa itaas ng bundok. No, na ang mga tao ay inaalipusta siya, iniinsulto. Hindi nila pinaniwalaan ang mensahe ni Noe na ang dilubyo ay darating, ang baha ay darating. Hindi nila pinaniwalaan, pinagtatawanan nila at iniinsulto si Noe. Pero ano nangyari? Dumating ang baha, dumating ang dilubyo. Katulad nga ng nangyayari ngayon. Alalahanin natin na mayroong mga lugar na pinaaalalahanan ng Diyos para sa mundong ito. Ano nangyayari ngayon sa lugar ng California? Ang apoy ay kung saan-saan sinusunog ang mga lugar, no? At nakikita natin ang dilubyo. At ano ang ginagawa ng mga tao? Doon nagsisisi sila kung saan ang kapangyarihan ng Diyos lamang ang makapagliligtas sa kanila. At ganito nga ang nangyari sa panahon ni Noe. Ang mga tao ay ayaw tumalima, ayaw magbigay ng pahalaga sa paalala. Nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. Ganon ang mangyayari sa mga tao na ayaw tumanggap sa paalala, sa pag-ibig ng Diyos. At ganon din ang nangyari. So, sabi doon, sa panahon ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit, ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Kaya nga, ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Makita natin noon sa panahon ni Lot, ano ang ginagawa ng tao? Sila ay gumagawa ng mga karimari-marim na gawain, katulad ng panahon ngayon. Nakikita natin, imbis na ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos, ang ginagawa nila ay karamalduman. Instead na ang mga lalaki ay gumagawa na sila ay nakikipagtalik sa kapwa nila lalaki. Ang mga babae, ganun din, nakikipagtalik sa kapwa nila babae. Ang mga tao ay nagiging napakasama. At ano nga ang nangyari? Natupok, silang lahat. At ganun nga ang nangyari, na ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Abraham, na si Abraham ay humingi ng kapatawaran na patawarin niya ang mga tao sa Sodoma. Sabi niya, kung meron po, Panginoon, na hanggang 10 tao na bumalik loob at maging matuwid sa inyo, patatawarin niyo po ba sila? Ano ang sinabi ng Diyos sa kanya? Patatawarin ko sila. Kung merong 10 matuwid na bumalik sa akin, pero walang matuwid, lahat sila ay nagkasala.
At maging si Lot nga, sabi nga dito, alalahanin ninyo si Lot, no? Na siya ay, sabi nga dito, sa araw na yon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi pa, alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ano ba nangyari sa asawa ni Lot? Siya ay naging batong asin. Ganun ang nangyari sa kanya. Sapagkat siya ay nang hinayang. Nag-aalala siya sa kanyang buhay. Kaya nga ano ang sabi ng Panginoon? Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. No? Kaya nga ang sabi niya, kung kayo ay maglilingkod sa akin, maililigtas ninyo ang inyong buhay. Kung kayo ay mananalig sa akin, kayo ay maliligtas. Kaya nga, sabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon, sa kadiliman na iyon, may 2 taong nasa isang higaan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. May 2 babaeng magkasamang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Na sa katotohanan, mga kapatid ko, alam ng Diyos kung sino ang nasa Kanya. Alam ng Diyos kung ano ang nasa puso ng tao. Siya ang maghuhukom. Siya ang pipili ng Kanyang ililigtas sapagkat siya ang nakakakilala sa mga tao na may pananalig. Kaya nga ang mga tao na walay pananalig, walang pagtitiwala, walay pagsampalataya, silang lahat ay mabubulid sa impyerno. Kaya nga, ang sabi dito, nagtanong yung mga tao, saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan may bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Alalahanin natin, na kung mayroong 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, nandoon ang kanyang presensya. At purihin ang ating dakilang Diyos, na kung meron, na mga tao na naghahayag ng salita ng Diyos, kinakailangan na pananaligan siya sapagkat nandoon ang kaligtasan ng Diyos. Sa salita ng Diyos, sa kanyang pagsakripisyo sa atin, siya ang kaligtasan natin. Siya ang daan, siya ang katotohanan, at siya ang buhay. Walang makararating sa Amahang Diyos kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga ng pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos, at ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga sa oras na ito, kung tayo ay hinipo ng salita ng Diyos, isa lang ang dapat natin gawin. Magsisi tayo, tanggapin natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Purihin ang ating dakilang Diyos. Yun ang tanging paraan, pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, pagtanggap sa Kanyang anak, at ang Kanyang Santong Espiritu ay lulukob sa atin upang siya ang maging gabay natin sa araw-araw pa na daraan sa ating buhay. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan, nagpupuri nga po kami at nagpapasalamat sapagkat ang inyong paalala sa amin ay nasulat at ito ay mananatili sa walang hanggan sapagkat ito ang katiyakan, testamento po ninyo sa aming lahat na nagsisi at tumanggap sa inyo. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. Nawa, Panginoon, ang inyong testamento, ang inyong ebanghelyo ay patuloy na maipahayag. Patuloy nga po ninyo kaming gamitin bilang inyong mga tagapaglingkod. Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Panginoon, patuloy po ninyo kaming punuin ng inyong pagmamahal at pagkalinga upang
ang aming buhay ay maging daluyan din po, Panginoon, ng inyo pong pagmamahal, na ang aming buhay ay maging liwanag na dadaloy sa mga tao, Panginoon, upang ang mga tao ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat, O Diyos, na kami po ay pinagkalooban ninyo ng napakalaking pagpapala at biyaya. Sa pangalan po ni Ginoong Jesucristo, paggabay po ng iyong Santong Espiritu. Amen. So, purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat.